Si Shanks at si Blackbeard ay nag-share ng parehong bloodline dahil dumadaloy sa katawan nilang pareho ang dugo ng Davey Clan. Isang napaka-controversial na topic dahil alam naman natin na napakatindi ng tensyon sa gitna ni Shanks at nitong si Teach, especially dahil nga sa iniwan na marka, sa iniwan na scar ni Blackbeard sa kaliwang mata nitong si Shanks. Pero paano nga ba naging related ang dalawang ito? Paano sila naging distant relatives? Alam naman natin na matapos ang full chapter review natin sa One Piece chapter 1159 ay inamin na ni Rox Sebek na ang tunay niyang pangalan ay Davey D. Sebek at ang kanyang ancestor ay si Davey D. Jones. Kasama na din dito ang revelasyon na kabilang siya sa Davey Clan, isang secretive clan na natatago talaga dahil nga sa napakatinding impluensya nito sa underworld. And over the past generations, patuloy talagang hinahunting ng world government ang Davey Clan sa hindi natin alam na rason, na most likely nang dahil sa takot ni Imu sa kung anumang pwedeng gawin ni Davey Jones at sa kung anumang mga posibleng pwedeng gawin ng mga susunod na henerasyon sa kanyang clan na mapapasahan niya ng kanyang will, na mataas ang tsansa na ang will of the D na binabanggit ng napakaraming beses na sa kwento ay ang will of Davey Jones. Pero ano nga ba ang kahulugan nito? Paano naging konektado si Shanks at si Blackbeard sa pamamagitan ng revelasyon na ito ng Davey Clan? Alam naman natin na itong si Blackbeard or itong si Marshall D. Teach ay ang anak, confirmed na anak nitong si Rox D. Sebek, or sabihin natin na si Davey D. Sebek dahil yun ang tunay niyang pangalan, at dahil na rin sa ancestor nga niya si Davey Jones, miyembro siya ng Davey Clan. Then common sense na lang guys na isipin na miyembro din ng Davey Clan itong si Marshall D. Teach. Miyembro ng Davey Clan si Blackbeard. Marami din ang kumukontra sa konseptong ito nang dahil lang araw sa hindi naman miyembro ng Davey Clan ang nanay nitong si Blackbeard. Dahil yon sa binanggit nitong si Rox na kausapin niya si Harald na dinala daw niya ang kanyang mag-ina sa kanyang homeland, sa lugar kung saan naroroon ng iba pang mga miyembro ng Davey Clan. Na nangangahulugan guys na kung dinala doon ni Rox ang kanyang mag-ina, hindi ito nanggaling mismo sa lugar na yon. Meaning, hindi siya nanggaling sa God Valley. Hindi siya isang miyembro ng Davey Clan. Pero ang isang bagay na hindi nyo kino-consider dito is that literal and confirmed na miyembro ng Davey Clan at dumadaloy mismo sa dugo ni Rox Sebek ang dugo ni Davey D. Jones. So kahit pa hindi miyembro ng Davey Clan ng kanyang nanay, pure na miyembro ng Davey Clan ng kanyang tatay na si Sebek. So nangangahulugan lamang yon na miyembro din talaga ng Davey Clan itong si Blackbeard. It is only a matter of whether 100% na pure or 50% lang. Dahil kung miyembro din talaga ng Davey Clan ng kanyang nanay, it only means na 100% pure na dugo ng Davey Clan ang dumadaloy sa katawan ni Blackbeard. Pero paano naman itong si Shanks? Paano nabanggit na may parehong bloodline itong si Blackbeard at si Shanks, gayong ang tatay nga nitong si Shanks ay si Garling na isang Figarland, isang celestial dragon na nanggaling sa Marijoa? Ang sagot lang dyan is, ang nanay ni Shanks at ni Shamrock ay nanggaling sa God Valley. Hindi yun binanggit pero napaka-common sense na yung isipin. Saan ba natagpuan ni Garling ang kanyang asawa? Hindi ba't sa God Valley? Dito din nabanggit ni Garling sa Gorosei at kay Imu na may nakita daw siya na isang bagay o isang grupo ng mga tao na pupukaw ng interes nila. At na-reveal naman yon sa latest chapter na ang tinutukoy ni Garling ay walang iba kung hindi ang Davey Clan. Hindi natin alam kung anong rason kung bakit inanakan niya ang nanay ni Shanks at ni Shamrock, pero mataas ang tsansa na ginawa niya yon para testingin at pag-eksperimentohan ng potensyal na pwedeng mabuo ng breed ng dalawang ito. Oo, hindi nabanggit sa chapter at sa kahit na anong translations na miyembro ng Davey Clan ang nanay nitong si Shanks at ni Shamrock. Pero kung pagbabasehan natin ang sinabi nitong si Rox, ang God Valley, ang kanyang homeland, ay ang lugar kung saan naroroon ang mga miyembro ng Davey Clan. Ang clan na napaka-secretive na talagang itinatago nila, na dahilan kung bakit tuwang-tuwa nga si Garling nang matuklasan niya ang tungkol dito, which indirectly implies na ang mga taong naroroon ay ang mga miyembro ng Davey Clan. Nabanggit din sa previous chapter guys na ang mga tao daw na nasa loob nun na isasama at gagamiting rabbit para sa tournament or sa hunt sa God Valley
ay mga miyembro ng Davy Clan na mas lalo lang nagpupush ng katotohanan na ang mga tao doon, including ang nanay ni Shanks at ni Shamrock, ay miyembro din ng Davy Clan na nangangahulugan na meron ding dumadaloy ng dugo ng Davy Clan sa dugo ni Shanks at ni Shamrock, which means pareho sila ni Blackbeard. The only difference is that itong si Blackbeard ay may tsansa na maging isang 100% pure member ng Davy Clan at pwedeng ito namang si Shanks ay 50% lamang dahil ang 50% ay nanggaling kay Garling, ang 50% ay nanggaling sa kanyang nanay. Maaring alam ni Shanks or nitong si Shamrock ang katotohanan na ito na miyembro silang dalawa ng Davy Clan, or sabihin natin na kahit papano dumadaloy ang dugo ng Davy Clan sa katawan nilang dalawa. Hindi lamang natin alam pa sa ngayon kung sa paanong paraan na itakas at nailigtas nitong si Dragon si Shanks mula sa mga kamay ni Garling, habang para bang hindi siya naging successful sa pagkuha kay Shamrock dahil nakita nyo naman, lumaki si Shanks sa poder ng Pirate King na si Roger, habang ito namang si Shamrock ay lumaki sa poder ng kanyang tatay na si Garling, na dahilan kung bakit siya na nga ngayon ang current chief, ang current leader ng Holy Knights. Now this is not confirmed, remind ko ulit kayo guys, walang confirmation tungkol sa bagay na ito. Pero hindi naman kasi lahat ng bagay need pang i-confirm ni Oda. Minsan kailangan nyo lang din i-analyze at intindihin, magkaroon ng reading comprehension para makuha ang ganitong klase na konsepto. Dahil kung ang lahat ng bagay na dapat ay magsilbing plot twist ay babanggitin pa sa kwento, inanarrate pa specifically, mawawala na ng kwenta ang kwento. At dito din guys, mapi-figure out nyo kung bakit si Shanks ang itinuturing na Child of Fate. Isinilang siya mismo sa Island of Fate. Sa mismong pangalan ng chapter 1159, ang Island of Fate na ang God Valley. Kalahati ng dugo na dumadaloy sa kanya ay nanggaling sa Davy Clan at kalahati naman ay nanggaling dito kay Garling, isang celestial dragon. Although oo, pareho sila ng kanyang kapatid na si Shamrock, pero ang propesiya ng Child of Fate ay hindi ibinigay kay Shamrock kung hindi dito kay Shanks. So considering this na meron niyang dumadaloy na parehong bloodline kay Shanks at dito kay Blackbeard na para bang isa silang distant at relative, napaka-tragic lamang na isipin na at some point kakailanganing maglaban ng dalawang ito. Dahil even now patuloy ngang hinahanap at talagang hinahabol ni Shanks itong si Blackbeard, at si Blackbeard naman iniwanan pa talaga ng napakatinding peklat, ng napakatinding tumitibok na scar si Shanks sa kanyang kaliwang mata. However, this is where this video ends, but don't worry, this coming Tuesday ay mare-release na ang spoilers para sa One Piece chapter 1160, ang pagsisimula at ang mismong mangyayaring event na sa hunt sa God Valley, ang God Valley Incident. Kaya naman siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman mag-like at mag-follow na rin kayo sa iba pang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.